Kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At ito na nga po mga kapatid, matapos pong maglabas ang ambassador ng US na si Jose Manuel Romualdez bilang pagpapaliwanag sa hindi po pagdalo at hindi po pagpunta ni President Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni President Donald Trump, ay ang sabi niya po sa dito ay wala daw pong imbitado. Pero nagkaroon po ng fact check ang ABS-CBN ngayon, mga kapatid. At pinabulaanan nila na hindi po totoo ang sinasabi nito ni Jose Manuel Romualdez bilang pagpapakalat na wala daw pong imbitado na mga head of state sa gagawing inaugurasyon ni President Donald Trump, mga kapatid. Pinasinungalingan po yan ng ABS-CBN. Kasi ito po ang naging pahayag ni Jose Manuel Romualdez, ang US Ambassador po. Ay ang sabi po niya, as a matter of policy, no head of state invited since the 80s. No head of state has been invited to the US presidential inauguration. Yan po ang naging pahayag niya, mga kapatid. Pero pinasinungalingan po yan ng ABS-CBN, mga kapatid. At yun nga, O ngayon, ano po ang masasabi nyo sa ginawa pong pagpalag ng ABS-CBN sa naging pahayag mo, Jose Manuel Romualdez, na pilit mong pinagtatakpan ang iyong pinsan, Pilit mong pinagtatakpan ang kabuktutan na nangyayari sa Marcos administration. Magtataka pa ba kami? Magkakasing uri lang kayo. Mga magkakamag-anak kayo. Mga magkakamag-anak kayo na nagpapahirap sa mga Pilipino. Mga puro kayo pagsisinungaling at puro kayo pagtatakip sa mga nangyayaring kapalpakan sa Marcos administration. Ngayon, sumisingaw at umaalingasaw ang baho nyo. At ito po ang sabi ng ABS-CBN. ABS-CBN fact check. Basahin natin. Na una, nang naiulat noong December 2024 na nagpaabot ng imbitasyon si US President-elect Donald Trump kina Chinese President Xi Jinping, Argentinian President Javier Milei at Salvador President Nayib Bukele upang dumalo ng kanyang inaugurasyon sa Enero 2025. Ngunit, itinuturing ito na hindi pangkaraniwan at totoong wala pang pangulo mula sa ibang bansa na dumalo sa inaugurasyon ng Pangulo ng US. Yan po ang naging pahayag ng ABS-CBN. Paano ba yan, Babes Romualdez? Anong gagawin natin? Nilaglag kayo ng ABS-CBN, diba? At alam naman natin, mga kapatid, na itong si Babes Romualdez ng USA, naturingan ka pa namang ambassador, nagpapakalat ka ng mga misleading information. Diba? Nakita po natin sa iba't ibang social media at sa iba't ibang na marami naman pong head of state na naimbita, December pa lang po. Pero po, dahil nga po sa sobrang pagtatakip nito ni Babes Romualdez, napapahiya po sila. Napapahiya po sila talaga. Tapos, ang nakakahiya pa dito, naturingang kinatawan ka ng US Ambassador, tapos ganyan ang gagawin mo. Sana, sir, bago mo pagtakpan si Bongbong Marcos, nag-research muna kayo, sir. Alam naman namin na alam nyo, pero pilit nyo nga pong pinagtatakpan dahil sa kagustuhan nyong, ayaw nyong pamapahiya ang Marcos administration na hindi malapit kay Donald Trump. Na alam naman natin itong Marcos administration ay malapit ito kay Joe Biden, kay Kamala Harris, at ito ay mga tuta ng kanu ngayon na hindi nyo magagawang sumipsip ngayon kay Donald Trump. Ngayon, nakakahiya ka, Babes Romualdez. Papaano mo ngayon ipapaliwanag ito at tindigan mo at patunayan mo na mali ang sinasabi ng ABS-CBN? Anong gagawin ni Martin Romualdez? Anong gagawin ni Bongbong Marcos? Pinapalagan kayo, ABS-CBN ang nag-fact check sa inyo.
isang kilala at sikat na media outfit, kahit na sabihin nating walang prangkisa, ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. At himala mga kapatid, nagsalita ang ABS-CBN. Bakit kaya? Ano kaya ang problema? Ano kaya ang nangyayari mga kapatid? At eto na nga po, basahin po natin ito. Dahil po, may mga kumakalat po na si FPRRD at si Vice President Sara Duterte daw po ay imbitado sa inaugurasyon na gaganapin ni Donald Trump sa Amerika. Ito daw po ay galing dito kay Shupukato Kashikuteka and Romy Pueblo. At ang sabi niya po dito na si Attorney Insider daw po, Attorney Trixie Cruz Angeles Insider from US Embassy confirmed that BP Sara and FPRD are invited in inauguration of Donald Trump. Yan po ang nakalagay. Nakita po ni Attorney Trixie yan. Basahin po natin ang naging pahayag po ni Attorney Trixie. Ito po sabi niya, "No, I did not say that. In response to comment on the lack of invitation by President Trump for PBBM and alleged one issue to BP Inday and FPRD, I said that I hear some of things from Insider and DFA that post below." Yun nga po, makikita po natin ang naging pahayag. At pinabubulaanan po ni Attorney Trixie. At hindi pa po confirm. Hindi pa daw po confirm to. Batay lang daw po ito sa mga nakukuha niyang informasyon. Basahin pa po natin ang naging pahayag po ni Attorney Trixie. Ito po, we do not in any way confirm any invitation to the BP and FPRD. We can only confirm what we have been told by Insider at DFA. So, Insider of DFA ang nagsabi, in view of Congress' recent attempt to curtail free speech, we can only assume right now that the post, pictures, and comments below is malicious in all intention. Edit. The original poster has altered the post. We will no longer assume that an action was malicious or intention. Patay ka ngayon. Ikaw, Romy Pueblo, lagot ka ngayon kay Attorney Trixie. Mag-ingat-ingat ka. Baka masampulan ka. Naku po. Yan ang sabi natin no? Ayun nga po, dapat po sinusuri natin mga kapatid ang pinaglalalabas at inilalabas natin sa social media bago tayo magbahagi ng mga ganitong statement. Tulad po niyan, pumapalag po si Attorney Trixie na ang naging informasyon ay galing daw po sa DFA Insider. Galing daw po doon at may naririnig lang sila. So, ang issue dyan, ang issue po dyan ay hindi na po kay Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na po kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po? Kung ang nakikita po nila ay kung imbitahan man po si Vice President Sara Duterte or si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung siya po ang napipiling imbitahan, ano po ang magagawa natin? May magagawa po ba ang maraming Pilipino kung ang iimbitahan po ba ni Donald Trump ay si Vice President Sara Duterte or si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung ito man ay totoo, kung siya man po ay iimbitahan? Kung siya po ba ay iimbitahan? Anong naman pong masama? Siguro wala naman po tayong nakikitang masama dito. Kaya lang, ang pangit pong tignan dahil ang presidente po ng Pilipinas ngayon ay si Bongbong Marcos. So, dapat po, nasa kanila po ang imbitasyon. Dapat po, nasa kanila. So, wag na po nating anuhin yan, no? Kaya suriin po natin, mga kapatid, ang inilalabas po sa iba't ibang social media outfit. At nakakatuwa dahil kahit papano, nagsasalita po itong ABS-CBN at na-fact-check po nila ang kasinungalingan po at pilit na pagtatakip po nito ni Babes Romualdez sa kanya pong pinsan, sa kanya pong pinsan or ano pa man yan, wala na tayong pakialam dyan. Dapat po, magbahagi po kayo. Kasi po kayo po yung US ambassador di ba? Ingatan nyo po yung reputasyon nyo na kayo po ay nasusunog na. Nasusunog kayo sa ginagawa nyong pagpapakalat. Nakakahiya po ito, no? Naturingan po kayong ambassador, hindi nyo po sinasabi at inuulat kung ano po ang katotohanan para po maging klaro at malinaw po sa maraming Pilipino. Again, uulitin po natin, imbitado man po si PBBM
or imbitado man si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Rodrigo Duterte, wala pong mawawala, no? Wala pong mawawala diyan. Tignan na lang po natin sa mga darating na panahon at sa mga darating at tinakdang oras ng inaugurasyon ni Donald Trump. Tignan po natin kung sino ang sisipot doon para mawala po ang haka-haka. Tignan po natin kung dadalo si VP Sara, dadalo si Bongbong Marcos, o dadalo sa PRRD. Nandun na lang po ang totoong aksyon kapag nakita na po natin ang kanilang mga pagmumukha pag nasa US na po sila, mga kapatid. Aantabayanan po natin yan. Mga kapatid, ano po ang masasabi niyo sa ginawang pag-fact check po ng ABS-CBN dito po sa Marcos administration, lalo na sa kinatawan po nitong US Ambassador na si Babes Romualdez? Nakakagigil, mga kapatid. No? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.